Sa malalim na kagubatan ng Montana, ang katahimikan ay laging may ibig sabihin. Lumang kasabihan, yan. Pero para kay Tom Orr, naging nakakatakot na katotohanan ito. Isa siyang lalaking kayang basahin ang kagubatan na parang libro. Pero ang misteryo na kanyang natuklasan ay isang bagay na walang sino man ang handa. May mga bagong ulat na lumilitaw tungkol sa mga nakakagulat na bagay na natagpuan sa kanyang kabin. Ito ay higit pa sa simpleng kaso ng nawawalang tao. Kasama dito ang mga kakaibang journal, mga misteryosong artifact, at isang federal blockade sa kanyang ari-arian. Ang katahimikan sa Yaak Valley ay nasira na, at ang sumisigaw mula rito ay nakakakilabot. Ang pagkawala. Hindi lang reality TV star si Tom Orr. Para sa milyon-milyong tao, siya ang tunay na deal. Ang huli sa isang namamatay na lahi. Isang lalaking tumalikod sa modernong mundo para mamuhay ng purong self-reliance sa malupit at magandang Yaak Valley ng Montana. Ito ay isang lugar na hindi nagpapatawad ng mga pagkakamali. Pinag-uusapan natin ang mga taglamig na bumababa sa -40 degrees na may mga snowdrift na kayang ilibing ang isang bahay. At ito pa, ang Yaak Valley ay tahanan ng isa sa pinakamataas na populasyon ng grizzly bear sa lower 48 states. Ang survival doon ay hindi hobby. Ito ay isang full-time na digmaan laban sa kalikasan. At si Tom Orr ang walang kamag-anak na hari nito. Kaya, ito ang sitwasyon. Noong tumigil ang usok mula sa chimney ni Tom sa loob ng 3 araw, tapos 5, tapos isang buong linggo, ang mga lokal ay hindi lang nag-aalala. Natakot sila. Hindi ito katulad ni Tom. Ito ay isang lalaking namuhay sa ritmo ng araw at ang kanyang ritmo ay biglang huminto. Noong late October, habang nagsisimula ng mag-ipon ng snow, 2 park ranger ang sa wakas ay nagdakbay patungo sa kanyang ari-arian. Ang kanilang mga snowmobile ay umungol sa kapal ng mga puno. Ang hangin ay sobrang lamig na parang salamin. Nang dumating sila, ang eksena ay agad na nakakatakot. Naroon ang truck ni Tom. Isang bunto ng puti na may bahagyang hint ng asul na pintura. Pero ang kanyang mga aso, ang kanyang tapat na mga kasama, wala sila. Walang kahol, walang bakas. Ang cabin mismo ay isang libingan. Ang front door na palaging sinisiguro ni Tom gamit ang mabigat na hand-carved na kahoy na bar ay bahagyang nakabukas. Nakabitin ito, dahan-dahang tumatama sa hangin. Walang mountain man, lalo na si Tom Orr, ang mag-iiwan ng kanyang pintuan na hindi secured. Hindi kapag ang mga grizzly at mountain lion ay ang pinakamalapit niyang mga kapitbahay. Itinulak ng unang ranger ang pinto. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang baril. Tom, tawag niya. Ang tanging sagot ay ang sipol ng hangin sa pagitan ng mga troso. Mas malala pa ang loob. Madilim, tahimik, at sobrang lamig. Ang heart, ang tumitibok na puso ng anumang cabin, ay malamig na bato. Ang abo at mga kalahating nasunog na kahoy ay nasa fireplace. Natatakpan ng manipis na frost na umihip sa bukas na pinto. Ang hindi nalalaman ng karamihan ay ang malamig na heart sa taglamig ay hindi lang inconvenience. Ito ay death sentence. Ibig sabihin, nanalo na ang lamig. Sa mesa, isang balat ng usa ang nakastretch. Stretch pa rin sa frame nito. Kalahati pa lang ng tanning process. Ang handmade knife ni Tom, ang sikat niya, ay nakalatag sa tabi nito. Ang talim ay kumikislap. Sa tabi nito, isang lumang mug na may frozen na itim na kape. Para itong larawan. Parang katataas lang ni Tom Orr, balak lumabas sandali, at hindi na bumalik. Pero ito ang nakakatakot na parte. Sa malayong dingding, isang kalendaryo ay nakapako sa oras. Ang huling petsa na nakasirkel sa pula, Oktubre 3. 2 buong linggo bago dumating ang mga ranger. At nakasabit sa dingding mismo sa tabi nito, hinahawakan ng maliit na skinning knife, ay isang piraso ng cured leather. Nakaukit dito ang 4 na salita na nagpalamig sa dugo ng mga ranger. Keep the fire alive. Hindi ito reminder. Parang babala ito. Hinanap nila ang bawat sulok, ang trapping gear, ang attic crawl space, ang supply shed. Wala. Walang palatandaan ng labanan. Walang dugo. At walang mga footprint na papalayo sa cabin, maliban sa kanila mismo. Ito ay ayon sa isang ranger. Parang naglaho lang siya sa hangin. Pero may kakaiba sa hangin. Mabigat. Charged. Pagkatapos, ang isa sa kanila, habang tinitingnan ang mga floorboard, malapit sa wood stove, napansin ito. Isang mahina na humming. Nararamdaman mo ito kaysa naririnig. Umaangat sa mga talampakan ng kanilang mga bota. At sa ilalim ng malaking bearskin rug, nakita nila ang mahina at parisukat na outline ng kahoy na hat. Isang hatch na wala sa alinman sa kilalang mga disenyo ni Tom. Isang hat na walang nakakaalam na umiiral. Pero ang natagpuan nila sa ilalim ng hatch na iyon ay hindi dapat nakita ng sino man. Ang aklatan ng takot nagtinginan ang mga ranger. Ang humming sound ay nanggagaling sa ilalim ng sahig. Ito ay isang mababa at rhythmic na pulse. Parang isang malaking engine na naka-idle sa kailaliman ng lupa. Lumuhod ang isa sa kanila at inilagay ang naka-gloves na kamay sa kahoy. Mainit ito. Sa isang cabin na 17 degrees, ang isang spot na ito ay kapansin-pansin at imposibleng mainit.
Sa isang unggol, itinulak nila ang mabigat na rug sa tabi na nagpapakita ng iron ring na nakaukit sa mga tabla. Kailangan silang dalawa para hilahin ito. Sumigaw ang hatch sa lumang mga bisagra at isang rush ng malapot at malamig na hangin ang tumama sa kanilang mukha. Pero ang hangin na ito ay iba. Amoy nito ang basa na lupa, pine resin, at iba pa. Ang parehong matalim at metallic na amoy mula sa cabin. Pero 100 beses na mas malakas. Ang kanilang mga flashlight ay tumutusok sa kadiliman na nagpapakita ng makitid at matarik na hagdan na nakaukit mismo sa lupa. Hindi ito root cellar. Ito ay isang bunker. Bumaba sila. Ang kanilang mga bota ay nagpapaalikabok na matagal nang hindi nag-aalaw. Mas malakas ang humming dito, umaangat sa kanilang dibdib. At ang nakita nila ay nagpatayo sa lahat ng balahibo sa kanilang leeg. 12-dosenang leather-bound na journal. Nakapatong sila sa lumang mga kahon. Bawat isa ay sealed ng lubid at wax. Ang pinakamaaga na nahanap nila ay may petsang 1972, mga taon bago naging pampublikong figura si Tom. At bawat journal ay may markang kakaiba at hand-carved na simbolo. Isang perpektong bilog, hinati ng isang jagged na linya sa gitna. Tinawagan nila ang kanilang mga superiors at sinabihan silang i-document. Pero huwag gambalain ang kahit ano. Pero ang isa sa mga rangers, hindi niya mapigilan ang sarili. Binasag niya ang wax seal sa pinakabagong journal. Ang mga pahina ay puno ng maliit at metikulosong sulat kamay nito. Sa simula, ito ay eksaktong inaasahan mo. Mga tala tungkol sa trapping seasons, hand-drawn na mga mapa ng hunting trails, weather patterns. Pero pagkatapos mga kalahati ng journal, ang pagsulat ay nagsimulang magbago. Ang tono ay lumipat mula sa survival patungo sa takot. Isang entry ang nagsasabing, bumalik ang ilaw kagabi. Nagtago ang mga aso sa ilalim ng kama. Narinig ko itong humming sa pagitan ng mga puno, hindi helicopter. Isa pa, mula ilang buwan lang ang nakalipas, ay mas nakakakilabot. Bumalik ang mga boses, dinadala ng hangin. Hindi sila gumagamit ng mga salita, pero naiintindihan ko sila. Nangangako sila, nagugutom sila. Ang ilang entries ay smudge. Ang tinta ay lumabo dahil sa parang tubig o baka luha. Maraming pahina ang ganap na napunit. At ito pa, ang isa sa mga journal ay may malinis na butas sa gitna nito. Nakilala ito agad ng mga ranger. Ito ay butas ng bala, pero ang mga sketch, iyon ang sumira sa kanila. Habang binabaliktad nila ang mga pahina, ang mga mapa at mga drawing ng hayop ay napalitan ng ibang bagay. Mga sketch ng matataas at maitim na figura na nakatayo sa gitna ng mga puno. Mga figura na may imposibleng mahabang mga braso at parang reflective na mga mata. Sa isang drawing, 3 figura ang nakatayo sa likod mismo ng cabin nitong tumitingin sa bintana. At sa sulok ng pahinang iyon, isang petsa. Tiningnan ng mga ranger ang kanilang mga record. Ang petsa ay tumutugma sa eksaktong araw na nag-log ang local forestry department ng serye ng mga frantic na tawag tungkol sa hindi kilalang aerial sounds na umaalingaw-ngaw sa buong valley. Habang mas malalim silang nagbasa, mas nagiging malinaw. Hindi lang dinodokumento ni Tom Orr ang kanyang buhay sa kagubatan. Dinodokumento niya ang isang digmaan. Isang lihim na digmaan laban sa isang bagay na nakatira sa mga kagubatang iyon kasama niya. Isang bagay na nilalabanan niya mag-isa sa loob ng mga dekada. Nakatago sa loob ng back cover ng pinakahuli na journal ay isang nakatiklop na lumang parchment, sealed ng pulang wax. Pagkatapos maingat na buksan ito, binasa nila ang nanginginig ng mga letra. Kung binabasa mo ito, huli na ang lahat. Gising na ito. Sa eksaktong sandaling iyon, ang radyo ng lead ranger ay kumukulog ng static at pagkatapos ay namatay. Ang cabin sa itaas nila ay umungol. Isang malakas at mabigat na tunog na parang may napakalaking bagay na gumalaw sa bubong. At pagkatapos, lahat ng ilaw ay sabay-sabay na namatay. Nahulog sa pitch black, underground, na katahimikan. At sa kadilimang iyon, narinig ng lahat. 3. Mabagal, katok. Hindi mula sa pintuan ng cabin, mula sa dingding na lupa, mismo sa tabi nila. Nagmadali silang lumabas. Sinisila ang hatch, pero ang sikreto ay lumabas na. Pagbubura ng ebidensya. Sumabog ang mga ranger palabas ng cellar na yon. Mabilis ang tibok ng puso at kinuha ang kanilang satellite phone. Hindi nila tinawagan ang sheriff. Tinawagan nila ang tanging numero na ibinigay sa kanila ng kanilang mga superiors para sa level 5 anomaly. At sumabog ang lahat. Sa loob ng 12 oras, binaha ang Yaak Valley. Pero hindi ng mga pulis, ng mga black SUV, unmarked na mga van, at military style na mga truck na may mga antena na umiikot sa kanilang mga bubong. Mga lalaki sa madidilim at sterile na uniforme ang nag-set up ng perimeter. Hinaharangan ang tanging daan, papasok o palabas. Sinabihan ang mga lokal na may chemical spill at manatili sa kanilang mga bahay. Kasinungalingan ito at alam ng lahat. Ang mga saksi, ang ilang nangahas na sumilip sa kanilang mga kortina ay inilarawan na nakakita ng mga team sa full hazmat suits na pumapasok sa cabin nito. Hindi sila nag-iimpake ng ebidensya.
Nagsasanitize sila. Nag-set up sila ng mga radio tower at monitoring equipment sa kailaliman ng kagubatan. At ang hangin ay humugong ng bagong uri ng static. Mga drone, tahimik at itim, ay umiikot sa itaas, nag-scan sa bawat pulgada ng lupa, araw at gabi. Ang local sheriff, galit na galit, ay nagmaneho paakyat sa bagong checkpoint at sinalubong ng isang lalaki sa itim na suit na hindi man lang nagbigay ng kanyang pangalan. Binigyan ng sheriff ng opisyal at sealed na liham mula sa isang 3-letter agency. Simple ang mensahe, itigil lang yung investigasyon. Isuko ang lahat ng dokumento, larawan at ebidensya. Ito na ay bagay ng national concern. At ang hatch, ang matagal nang itinago nito, hindi lang ito nilock ng mga feds. Nagdala sila ng isang concrete truck hanggang sa bundok na iyon. At pinuno nila ang buong underground room kasama ang mga journal ng reinforced concrete. Hindi lang nila sinil ang sikreto, inilibing nila ito, permanente. Pero ito ang catch, hindi mo maaring ilibing ang isang sikreto na humihinga na. Ang mga lokal na ulat ay nagsimulang dumaloy at nakakatakot sila. Isang matandang trapper na nagngangalang Bill na nakatira mga 5 milya pababa ng valley. Ang nagsabing nagsimula siyang makarinig ng bagong tunog sa gabi. Isang mababa at mechanical na pag-alulong. Sinabi niyang hindi ito lobo at hindi ito hangin. Ito ay sa kanyang mga salita. Parang metal na nagkakaskas sa buto. At laging nanggagaling ito sa direksyon ng kabin nitong isang hunter na lumapit sa bagong restricted zone. Ang nagsabing agad na namatay ang kanyang GPS at phone. Ang kanyang compass ay umiikot lang ng walang direksyon. Nanumpa siya habang umaatras, na nakakita siya ng malabong pale blue na mga ilaw na kumikislap sa pagitan ng mga puno, lumulutang sa itaas ng niebe. Ang mga wildlife, naglaho lang. Overnight, tumigil na ang mga usa sa pagpunta sa Salt Lakes. Tumahimik ang mga lobo. Ang mga kagubatan, dati ay buhay, ngayon ay patay na. Ang lupa mismo ay mali ang pakiramdam. Sinumpa. Parang si Tom ay isang uri ng guardian na pinipigilan ng isang matanda at gutom na bagay. At ngayong wala na siya, ang bagay na inilibing niya, sa wakas ay malaya na. Kahit ang mga park ranger, gaano man sila katatag, ay nagsimulang matakot. Makakatanggap sila ng mga tawag mula sa mga hiker sa kabilang panig ng valley na nag-uulat ng mga gutural na sigaw na umaalingaw sa mga bundok. Ang mga search drone na ipinadala para i-map ang kagubatan sa paligid ng cabin ay biglang mawawala ng signal at babagsak. Isa-isa, lahat malapit sa parehong coordinates. Ang coordinates ng ari-arian ni Tom Orr. Umalis ang mga feds kasing bilis ng pagdating nila. Naglagay sila ng mga bago at heavy duty na no trespassing sign na binabanggit ang environmental instability, at ang trail patungo sa cabin ni Tom ay tahimik na inalis sa lahat ng pampublikong mapa. Pero ang katahimikan na iniwan nila ay hindi mapayapa. Ito ay ang tunog ng isang bagay na naghihintay. Kahit ang mga pinakamalapit na kaibigan ni Tom ay alam na malayo pa ito sa katapusan. Ang balita ng federal lockdown at ang concrete filled na cabin ay kumalat na parang apoy. At sa wakas ay nakarating ito sa mga taina ng tanging mga lalaki. Sa mundo na tunay na nakakaintindi kay Tom Orr, ang kanyang mga kapwa, mountain men. Si Eustace Conway, mula sa kanyang kanlungan sa North Carolina, ay nagbigay ng bihira at mabigat na interview. Hindi lang karakter si Tom. Sabi niya, mabigat ang boses. Siya ang pinakamatalas na talim sa drawer. Naiintindihan niya ang lupa, ang mga espiritu, ang mga bagay na gumagalaw sa mga anino. Kung may bagay na nakakatakot kay Tom Orr na sapat para isulat niya, ito ay totoo at ito ay mapanganib. Si Marty Mayroto, ang trapper mula sa kagubatan ng Alaska, ay umaalingaw sa parehong nakakakilabot na sentimento. Ibinahagi niya na sa bandang huli ng kanilang huling filming session ng magkasama. Naging tahimik si Tom, withdrawn. Makikita niyang nakatitig lang si Tom sa tree line sa loob ng maraming oras, na parang nakikinig sa isang bagay na walang ibang nakakarinig. Sinabi niya sa akin na nagbago na ang kagubatan, sabi ni Marty. Sinabi niya sa akin, hindi na ito tahimik, Marty. Naghihintay ito. Outro. Ano sa tingin mo ang talagang natagpuan ni Tom Orr sa cellar na iyon? Isa bang sinaunang relic o isang bagay na hindi mula sa mundong ito? Ipaalam sa amin ang iyong teorya sa mga comments. At siguraduhin mag-like at mag-subscribe dahil ang katotohanan